po mga kapatid. It's a pleasure po na mag-testimony and mag-share kung paano ko tinanggap si Lord God sa buhay ko at kung paano po siya kumikilos sa akin at sa pamilya ko. By the way po pala ako si Sister Mary Ann Naranjo. Ang province ko po ay Samar at dito kami nakatira ngayon sa Sampaloc, Manila. So ayun po, produkto po ako ng broken family. Bilang batang normal na lumalaki, may isang espasyo po ng puso ko na nararamdamang lungkot, galit, at inggit. Puro mga negative, di po ba? Sa madaling salita nga po, may tinanim akong pader para sa ibang mga tao na bibihira lang yung pinapapasok ko o tinatanggap, baga mga kaibigan po. Kasi nasasaktan lang po ako kapag may mga masasakit na salita akong naririnig. Ayun po, naging aloof ako, mahiyain at nawalan ng confidence sa sarili. Kasi sabi-sabi nga po, hanggang doon lang ako at history repeat itself na daw po. So ayun, kaya po nag-build up ng mga barrier, kumbaga, para at least protektado ko yung sarili ko. So ayun po, nung nagkaroon ng chance, nag-reunite kami ng mga kapatid ko from mother side. Noong una naiintindihan ko po na siguro nga nasa adjustment period kami at nagkabiglaan kasi nga hindi naman kami talaga sama-samang lumaki. So yung inaakala nilang pabor na lang binibigay sa akin ni mama is may paborito ng anak. Isa atin kasi, kumbaga, bilang pagbawi yun. So, ayun po. Una, okay kami. Hanggang sa, mas madalas na yung hindi pagkakasundo. So, yung nag-push naman po sa akin na hanapin yung sarili ko at magpursige ng para sa sarili ko. Dahil nagkakasimbatan na, dyan na yung mga ampon, hindi kapatid, ganyan. Mga ganyan salita ko. So, ayun. Masakit ulit sa akin kasi akala ko nagiging buo na ako eh. Kumbaga, may pamilya ulit ako sana. Pero ayun po, nag-decide na lang po ako na manirahan sa Maynila. Dito po sa tiyahin ko na sa katuwa po kasi yung puso naman akong tinanggap. Siya yung nagbibigay ng payo sa akin. Kapag may mga problema ako, siya yung dumadamay. At pati nga po sa financial, siya yung nag-aabot. Hanggat may aabot siya. Naninanay-nanayan siya sa akin, kumbaga. So, nag-work po ako sa Divisoria. At doon naman po na-meet ko yung husband ko. Nandun po ako sa in-between na ng pag-abot ng mga pangarap. Kaso nasingitan po tayo. So, ayun. Nagsama kami, bumukod kami. Nanirahan kami sa May Tondo, sa Pretel, kung pamilyar po kayo sa lugar. Nung una naman po, okay kami. Normal naman siguro yung away-bati na ng mag-asawa. Naayos naman po. Hanggang sa naging dalawa ng anak namin, tapos yung inaakala kong okay lang kami, naayos, ay maling akala na pala. Kasi nga po, naliligaw na siya. At totoo nga daw po talaga yung kutob ng babae. Kasi mapapansin mo yung kilos ng partner mo. Nag-iiba yung kilos, oras ng pag-uwi, pati kung paano kanya itrato. So, ayun nga po, confirm. Nag-usap kami, kinumpronta ko siya. Pero siya talaga decided na siyang ayawan na daw. Ganun-ganun lang. So, ako naman, hindi lang, ayun nga po, ayokong bumalik sa lola ko from Samar at saka sa Pangasinan na pinamama. Kasi nga, yung mga sabi-sabi nga daw po na naulit na naman, na nagkaroon na naman ng produktong broken family. So, tiniis ko po, kumbaga, sumaasa po ako doon sa sinasabi niyang 1% na pipilitin naman daw niya magbago. So, pinanghawakan ko po yun. Kahit na nga po parang tinutorture ako mentally, emotionally, kasi makikita ko tuloy-tuloy pa rin ang mga ginagawa niya. Pero yet, wala akong magawa. Hindi ko siya mapigilan kasi nga pag mga ganyan pala, habang lalo mo pinipigilan, lalong nagpupursige, nagre-rebelde at basta po, siya parang hindi mapigilan. So, nung time na po yun, ang lungkot po talaga. Parang ang dilim ng mundo ko. Ganon. Ang kagandahan nga lang po kasi, yung tiyahin po niya is Christian.
So, ang payo naman niya sa akin, pabayaan ko na lang daw nung asawa ko. Magigising din yan, sabi niya. Pati yung ibang kamag-anak niya na, oo nga po, nung time na yon, hindi ko masabi sa pamilya ko. Walang alam sila mama, wala alam sila lola ko. Pati yung tiyahin ko po na magsabi lang daw ako kung may problema siya at pupuntahan niya ako. Pero yet, hindi ko masabi sa kanila. Kasi ayoko nga rin pong magkaroon siya ng bad record sa family ko. Pero ayun nga po ang nakakatuwa. Yung family naman niya naging parang sandalan ko. Sila yung nagaan po sa akin na kumbaga sila po yung naging sandalan ko, kaagapay ko, at nag-a-advise sa akin. Sila po yung tumulong, kumbaga, na nung mga panahon naman na po yun, sabi ko nga po ang dilim-dilim po na mundo ko, ang napagbuntungan ko po talaga si Lord. Kasi sabi ko, bakit ko ganito? Ano po ba nagawa ko masama? Kasi ito nga po ng bata ako, ito na nga ang kinamulatan ko. Tapos ngayon naman bumubuo ako ng sarili kong pamilya. Parang ang hirap ibigay na magkaroon din ako ng buong pamilya. So, si Lord God po ang tinanong ko. At yun nga po dahil Christian po yung tiyahin niya na nasabi ko pa kanina. So, kapag nakikita po niya akong nagmumukmuk sa kwarto, sinasama po niya ako sa pag-attend sa church nila. At kapag may Bible study naman, na that time po every Friday nagbabahay-bahay sa kanila na mga member, nagbabible study sila. So, hinihila ko niya talaga ako sa kwarto para mag-attend. At ako naman, hanggang sa nagugustuhan ko na, kasi parang yung mga salita doon na pinag-aaralan is tumatama. Nasasakol ako. So, ayun po, namalayan ko na lang yung sarili ko, nagbubuklat ng Bible, at hindi ko po may malaman kung sinadya or nagkataon na ang nabulatlat ko po at napagtunan ng pansin is yung libro ni Mateo na verse 7 po, 7 to 8, na ang sabi, kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Tapos yung verse din ni Mateo na 11:20 to 30 na lumapit kayo sa aking mga nahihirapan at aking pag-aagahin ang mga dalahin. So doon po talaga parang nasa pool. So pinandaan ko po yung verse na yon at ginawa ko siyang innovation. Kapag tinandaan ko po yun at hanggang sa namalayan ko na lang habang lumadaan ng mga araw. Hindi ko na masyadong iniinda yung sitwasyon namin na hindi nga okay. Dumating siya, kung anong oras siya umuwi, okay, bahala na. At kumbaga parang naging normal na lang sa akin at hindi ko na siya masyadong iniinda. Nagkaroon po ulit ako ng direction dahil nag-stop ako sa work kasi nga walang nagbabantay dun sa maliit namin, si kay Rensmart, yun po yung na-late namin that time. Nag-work po ako ulit. At yung tiyahin naman niya, yun ang nag-offer na magbabantay naman daw sa maliit namin. So ayun, nag-work po ako ulit. At ito na po yung hanggang ngayon na trabaho ko. At hindi ko na siya iniintindi, bahala na. Bahala ka sa sarili mo. Bahala din ako sa sarili ko. So ayun po, hanggang sa mga 2 weeks siguro or 3 weeks, nag-reach out siya sa akin. Kasi that time po, may 2 weeks ata hindi siya umuwi na. Nag-reach out siya sa akin, nagpag-ayos daw, at gustong buuhin ulit yung pamilya namin. So, na-open ko po yun sa Bible study. Sabi naman ni Pastora, magpatawad daw ako. Kung ang naging advice niya pala sa akin nung that time na naglolo ko tong si husband, maging ilaw lang daw ako ng tahanan. Manatili ako sa ganun at magbantay sa mga anak ko. Basta maging ilaw ka lang ng tahanan. Yun lang po ang sabi niya sa akin. Tapos ngayon naman po, nung nanghihingi ako ulit ng advice, nung nag-reach out lang sa akin si Raul, magpatawad ka daw. Kasi si Lord God nga natin nagpapatawad. Tapos, ano pa ikaw? Para na lang sa pangalak mo. Sabi niya. So ako naman, kahit na parang yung time na yun, parang normal na sa akin yung sitwasyon at nandyan man siya wala, parang okay sana. Pero dahil ayun nga, anak ang tinignan natin, so ayun, ang tinignan ko po siya ng chance ulit. At naging okay naman na po. Tapos, namalahin ko na lang po. Parang bumukas po lahat ng mga blessing. Hindi ko po inaasahan yun kasi
Mula po sa tinitirhan namin na squatter area, yun nga po sa Tondo. Nalipat kami sa Baliches, sa may Holy Cross. Nalipat kami sa isang subdivision agad. Diba imagine nyo po, from squatter, naging subdivision agad ang tinirahan namin. Tapos, naging caretaker kami doon at nanirahan kami ng ilang years ata, kasi si Roxette at mga 8 years po ata din. So, ayun. Hanggang sa naging 3, 4, dapat hanggang 4 na lang po ang anak namin. Tapos, ayun nga po, nagkaroon ng 5. So, ito po talaga yung, hanggang ngayon pa ulit ko pong hinihingi ng tawad kayo. Kasi po mga kapatid, ito nagkasalanan. Ginamitan ko po talaga siya ng mga herbal na pampatanggal. Kasi nga po, iniisip ko, ano ang pangsuporta namin, ano ang ipapakain namin, pampaaral, gano'n. Hindi naman po sasabihin na hindi kami nag-family planning kasi ang ginagamit ko po noon, yung injection every 3 months. Tapos, nung pakiramdam ko, kumataba ako, lumipat naman ako sa pills. So, ako rin, nagtataka, ba't nabuulon? So, ayun. Hindi po talaga pinayagan ni Lord siguro na yung matanggal yun. So, ayun, hanggang sa tinuloy namin. At 2022, lumipat na naman kami dito na sa Retiro. Yung favor pa rin naman po sa amin kasi paglipat ng office namin ay may isang space po doon na para lang sa aming pamilya. Caretaker pa rin kami, parang gano'n. So, ayun, favor na naman sa amin. At yun na nga po, pagdating na naman dito, nabuo ulit yung pang-anim. So, ayun, problema, doon na naman ang lola nyo. Tapos hanggang sa, ayun na naman po, gumamit na naman ako ng mga herbal. 1 month na lang. Pero ayaw po talaga. Hanggang sa, lumapit po ako kay Brother June. Yun, sa kanya ko po nasabi. Kasi, sabi ko sa kanya mga worries ko, sabi ng mga ka-work ko, mga tao. At ayun nga po yung financial, yung paano namin sasaluhin or gagastuhan yung mga 6 na chikiting na yan. At yung payo nga po niya sa akin, ba't ko naman daw iintindihin yung ibang tao? Hindi naman yun ang magpapakain sa amin at sa mga bata. At dapat nga matuwa daw kasi blessing yan galing kay Lord. Kasi yung iba ay nga po lang na parang walang mga kakayahan. At kung financial lang naman ang inaalala ko is nairaraos naman na daw yan. So ayun po, inisip ko yung sinabi niya. At parang yun yung nagbigay lakas ng loob sa akin na ituloy ko nga po. Nasabi pa nga din po niya, siguro nawawalan ka na ng pananalig sa Diyos kaya kung ano-ano naiisip mo. Mag-attend ka nga sa church, sabi niya. So, ayun po, tinanay namin yon at ganahin na nga, lumabas na. Noong una po, sila munang mag-aama yung nag-attend sa pag-charge. At nung mga mag-1-year-old na po si Rex Martinez, ako naman, kami naman. Nung time na po na yun kasi, si Raul naman ang nag-work sa Divisoria. So, hanggang Sunday yung work niya, kaya hindi siya na nakakapagsimba. So, ayun po. Nung una, observe lang po. Parang familiar na rin naman sa akin yung worship kasi nga po, nag-attend na rin ako dati sa channel niya. Hanggang sa nagugustuhan ko na yung mga napapakinggan ko. At alam niyo po kasi yung satisfaction kapag lumalabas ako ng simbahan natin. Nabibigyan po ng kasagutan yung mga katanungan ko sa buhay. Kumbaga, yung mga tanong ko na bakit, pinaparealize ko sa akin ni Lord na ang lahat po kasi ay may dahilan kung bakit nangyayari ito sa buhay natin. At para po siyang librong nagbigay kasagutan sa mga tanong ko sa buhay ko. Kasi yung puprodukto ako ng broken family, naglagay ng mga barriers sa paligid ko, nagtanim ng galit. Pero parang pinaliwanag sa akin ni Lord na kailangan kong maranasan para nasagot din yung katanungan ko. Kailangan ko maranasan yun kasi choice natin lahat. Pinarealize ko yun sa akin na choice po naman natin lahat. Kung bakit nangyayari ang mga may broken family, may napapariwara. Nasa choice po natin na hindi tayo hihingi ng gabay at
at basbas sa kanya, malamang po mapapasama tayo kung sarili lang natin ang susundin natin. So, kailangan ko pong maranasan yun. Kung hindi ko po choice na magpatawad, siguro nga po, yung mga anak ko, produkto po na naman ng broken family. Maring dalawa nga lang po sila, pero, ayun, parang katulad ko nga rin. At kung hindi ko siguro tinuloy yung dalawang bata, hindi natin alam kung, hindi ko po alam kung, pero yung kasiyahan po na binibigay nila sa amin, mag-asawa, doon ko, ilang beses na gustong batukan yung sarili ko. Opo. Kasi, kapag may time na nagkukulitan sila, kung nga po maingay, kasi ang dami. Pero, may time po na ang saya. Kasi, pinarating sa akin ni Lord na, ito ang kailangan mo. Kaya ito ang binibigay ko sa'yo. Yan po yung, hanggang ngayon kapag naiisip ko siya, talagang, bless po talaga ako kasi, alam po talaga yung pangangailangan natin. Kung ano yung para sa'yo, at kung ano yung the best para sa'yo. Di po ba napaka-bless ko? So, alam po, mayahabing ko po siya sa footsteps in the sand na nung time na question po ng tao si Lord na parang isang set lang naman ng paa yung nakikita niya. Kung ihamin ko naman po siya sa akin, that time po pala is karga niya po ako. Kasi hindi ko na-realize na oo nga po, broken family ako, pero naging 3 po ang nanay-nanayan ko. Si Mama, si Lola, at si Mother Adela. Na napakaswerte ko, di po ba? Kasi 3. At nga po, hindi po mataas ang pinag-aaralan namin, pero sa estado po namin ngayon, na-overwhelmed din po ako kasi nung nasa Tondo kami, 2 pa lang sila ni Renz at Raisa. Hirap po kami. Kahit na anong kayod namin, parang ang hirap ng dating ng pera. At ito nga po na 6 na, although may hirap, pero nagugulat ako din po nagugulat kung paano namin nairaraos. At ito, kahit pa paano po may maayos kaming tirahan, parehas kaming may trabaho, at sana nga po hanggang sa magkaisip at magkapamilya ng mga anak namin. Masasabi ko naman po hindi sila mga pasaway. So, ayun po, bless po tayo doon. At kilaunan nga po, naging okay kami ng mga kapatid ko. Minsan nga sila na yung pumupunta sa akin, pinapauwi kami, minsan dadayo sila sa akin. Yung stepfather ko na, although nung una naging hesitant ako sa kanya kasi nga po, knowing na stepfather ko lang naman siya. Pero, mali na, hindi po siya katulad ng iba na malupit po siya. Napakabait po niya sa akin. Hindi po niya ako tinuring na iba. Ang turing nga po niya sa akin, ako yung panganay niya. Sa lahat ng, kapag ipapakilala niya po ako, laging ang panganay ko, sinasabi niya. So, ayun, blessed din po ako doon na, alam niyo parang puzzle na nabuo na from nothing hanggang sa kabuo. Di po ba? So, ayun, isa pa po sa na-realize ko na blessed po kami kasi sa lahat po ng mga hirap na pinagdadaanan natin ay may tao po talaga siyang gagamitin para yun yung magbigay ng tulong sa kung ano man yung mga kailangan natin. Kasi ako po personal na testimony nga po. Ayun na from squatter nga po, nalipat kami sa subdivision at hanggang ngayon nalipat naman ulit kami pero maayos po ulit ang ano namin. Yung marami pa pong mga kabutihan at pag-iingat mo. Kaya nahiya nga po ako kay Lord at nagpapasalamat. Kasi hindi lamang po natin siya Ama, siya po ay ating Savior, Creator, at Hero na napakabuti po talaga niya sa atin. Kaya nga po nung tinanggap namin, instant kasi kasama ko po yung buong family ko noong October 2022 o 2023 po ata. Ayun, naging naipangako namin sa isa't isa na journey namin to bilang isang buong pamilya na hanggang sa pagdating ni Lord God o mauna man na kunin niya kami ay ito yung journey namin na pamilya. Itutuloy po namin to hanggang sa
pagdating niya. Kaya nga po mga kapatid, ibigay po natin sa ating Panginoon yung pinakamataas na pagmamahal, pagtitiwala at pagpapasalamat. Napakadakila po niya ng pag-ibig niya na walang makakapantay. Lahat po ng plan niya ay para sa ikakabuti nating lahat. Kaya patuloy po tayong manalig at magpasakop sa nag-iisang Diyos natin. God bless everyone.